Marcos Jr., Martin Romualdez at Boss D muntik magpang-abot. Bakit kaya? So mamaya pag-uusapan natin yan. At ito, 18 Brave Marine at Attorney Baligod aarestuhin na. So yun mga banateros, mga kabiyaya. At ito pa pala nakalimutan ko, Tatay Digong makakauwi nga ba o hindi? So yun yung mga pag-uusapan natin ngayon mga banateros, mga kabiyaya, no? At syempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang di po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Alam niyo naman, di naman na tayo hinihingal ngayon kasi nga tayo ay konti pang papayat. No, konting papayat pa, papawis at makakamit na natin ang tagumpay at magkakaroon na ulit tayo ng abs. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ang dami ho natin pag-uusapan ngayon ha. Isa-isahin ko yung mga pag-uusapan natin. Yung kay Erwin Tulfo, yung sa zona ni BBM, yung pambubudol ni BBM sa zona, impeachment ni VP Sara, kay Tatay Digong, kay Marcoleta, Bato de la Rosa, kay Pastor, Cayetano versus Lacson, at syempre dito kay sa awayan ni Auntie Claire at Amy Marcos, at dito sa 18 Brave Marine na aarestuhin na po. Yan yung mga pag-uusapan natin mga banateros, mga kabiyaya. So ngayon ay maulan-ulan po mga banateros ha. Kaya doble ang pag-iingat nyo, lalo na sa mga anak nyo na pumapasok. So, pumapasok po sa eskwelahan, no? Magpabaunin nyo ng payong, kapote, at pulburon. Bakit pulburon? Hindi, para maging hyper. Joke lang. Yung pulburon na binibili sa tindahan, masarap din kasi yung pambaon, no? Kadalasan kasi nung elementary ako, bagay, elementary grade lang naman tayo. So, nung elementary ako, nag-aaral ako ng elementary, yan din yung baong ko, yung pulburon na yan. Kasi masarap dati yung pulburon, ewan ko ngayon. Iba na lasa ng pulburon ngayon eh. So, yung mga banateros, ay una natin pag-usapan ay etong ewan ko ba dito? Alam nyo, sa totoo lang, habang pinanood ko to, sabi ko, hala, tarantado rin tong taong to, no? Sabi ko, parang parang may sapak, may alam yon, may ganun eh. Parang, alam yon, hindi to magagawa ng matinong tao, mga banateros. Hindi to magagawa ng matinong tao itong ganitong pananalita at ganitong mindset. Kasi sobra talaga, grabe. Alam niyo yun, yung tipong alam naman ng taong bayan na sinabi mo yan at ikaw mismo ang tumututol, tapos isisisi mo sa iba. Kadalasan natin to makikita sa ito ay kagagawan or ginagawa kadalasan ng Administrasyon Marcos na sila yung may kagagawan pero isinisisi sa mga Duterte. So ngayon nakikitaan din natin tong isang senador na to. So sino nga ba etong senador na to? Walang iba kundi the greatest, the half Filipino, half American Erwin Tulfo, no? Kasi kanina po ay kahapon nata or nung isang araw, hindi ko alam kung kailan tong interview niya. May may interview siya na about po doon sa flood control scam. Kasi tinanong siya kung itutuloy pa ba, no? At binabash kasi ngayon si Erwin Tulfo dahil nga doon sa sinabi niya na wag na natin pakialaman yan. Wag na natin pag-usapan yan. Tapos na yan. Yang flood control scam na yan. So ngayon, nababash siya. Nababash siya ng taong bayan kasi nga, ikaw yung senador na dapat ikaw yung unang gumawa niyan at ikaw pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Tapos hindi mo pag-uusapan yan. So ibig sabihin, natutuwa ka sa mga taong nasasalanta ng baha, nasasalanta ng bagyo, nasisira yung mga pananim nila, mga kanilang mga bahay. 'Di ba? May mga napapanood tayo mga banateros ngayon na grabe yung mga landslide na mga nangyayari at mga kabahayan na mga ari-arian na mga inaanod dahil dito sa dahil dito sa baha na to. So ngayon doon doon pinuntirian ng netizen etong si Senator Erwin Tulfo at binabash siya. Kasi sinabi niya nga na wag na natin pag-usapan yan. Tapos na yan, mag-focus na lang tayo sa impeachment. Yun na lang ata kulang yung sabihin, no? So ngayon, may bagong interview si Senator Erwin Tulfo. At ang sinabi niya, no, ay ayaw daw ng minority na imbestigahan or pinipigilan daw siya ng minority na imbestigahan ang flood control scam.
Ay, ewan ko na lang talaga. Sabi ko talaga, hala, baliw. Baliw ka na? Sabi ko, baliw na ata to. No, wala na sa katinuan eh. Una-una, ikaw yung unang nagsabi na wag nang pag-usapan yung flood control scam na yan at ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kahit sino walang makakapigil sa iyo kapag ginusto mo. Ikaw nga ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Depende na lang kung takot ka na makulong kagaya ni Senator Marcoleta, Jinggoy Estrada at iba pang mga senador na pinag-iinitan dahil pinag-uusapan yang about sa flood control scam na yan. So tawang-tawa ako at hindi lang naman din siguro ako yung tawang-tawa kundi pati yung mga ibang mga netizen na nakapanood doon sa video ni Senator Erwin Tulfo na sinasabi niya na pinipigilan daw siya ng minority. Minority daw ang may kagustuhan na wag nang pag-usapan yung flood control scam. Anak ng timang ka, Erwin Tulfo. Ginagawa mo ba kaming tanga ka? Ha? Ginagawa mo... Ginagawa mo ata kaming tanga. Ano? Ginagawa mo ata kaming tanga. Paano ka pipigilan ng minority? Ultimo nga sila ay... Bakit? Si Senator Rodante Marcoleta. 'Di ba nakulong siya dahil sa flood control scam, dahil iniimbestigahan niya, hindi kaya ng administrasyon yung mga nadidiscover niya. 'Di ba nabubulgar kayo lahat ng mga BBM senator, no? So nakakulong ngayon si Senator Rodante Marcoleta dahil iniimbestigahan niya yung flood control scam. 'Di ba? So sasabihin mo kampo nila Cayetano. O ngayon, 'di ba, pinag-iinitan sila Senator Robin Padilla, pinag-iinitan si Senator Alan Peter Cayetano kasi gusto nilang buksan at imbestigahan yung flood control scam na yan. Kaya nga inagaw niyo yung posisyon kay Senator Alan Peter Cayetano sa pagiging Senate President kasi nga ayaw niyong mapag-usapan sa Blue Ribbon Committee yung flood control scam na yan. Alam nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang huwata ako nakatagpo ng isang Senate Blue Ribbon Committee na pinakawalang winta. Pinakawalang kwenta dahil mga banateros, ano naman, diba? Obvious naman talaga na ayaw nilang pag-usapan kasi nga sila din ang mga nakinabang dyan. Tapos ngayon, isisisi mo sa minority, isisisi mo sa kampo ni Cayetano na pinipigilan ka. Bakit? Wait lang. Parang may ibig sabihin. So, ibig sabihin na mamanduan ka? So, ibig sabihin na uutusan ka? So, ibig sabihin pag sinabi ng minority na kumain ka ng EAT, kakainin mo? So, ibig sabihin, pag inutos ng minority na lips to lips mo si Ma'am Shitars, gagawin mo? Yak! Grabe na, no? Di, alam nyo, natatandaan ko yung sinabi dati ni Senator Ben Tulfo. Ni Senator Ben Tulfo tuloy. Ni Sir Ben Tulfo, ni Bitag. Na, kasi nakita ko po yan si Ben Tulfo sa isang, di ko matandaan ko saang restaurant yun. Pero nakita ko siya at yun, nakwentuhan natin ng konti. Kasi syempre, iniidolo nga natin ng mga Tulfo noon eh. Diba? Noon ha? Hindi na ngayon. So nakausap ko si dating senatorial candidate Ben Tulfo. Tinanong ko siya kung ano yung masasabi niya sa mga kapatid niya na ganyan na nga ang galawan ngayon. At itong sinabi niya. Sabi niya doon, wala na akong magagawa sa mga kapatid ko. No, wala na akong magagawa sa mga kapatid ko. Talagang naimpluwensyahan na sila ng pagiging politika. Hindi na sila public servant, hindi na sila katulad nung dati na talagang nasa laylayan yung mga puntirya nila na tulungan. Ngayon, ang tinutulungan nila ay yung mga posisyon nila kung paano yun mapahaba at paano yun mapaganda para manatili sila ng matagal na matagal diyan sa pwesto na mga matagal na nilang hinahangad. So, hindi ko rin masyadong nang rin ngayon at minsan si Ben Tulfo minsan may pagkapalpak na din, no? May mga sablay na mga opinion, may mga sablay na mga sinasabi, hindi na rin natin alam kung baka na-recruit na rin. Pero hindi ko naman tinatanggihan na talagang inidolo ko ang mga Tulfo brothers na yan. Pwera lang kay Mon kasi hindi ko naman naabutan si Mon Tulfo eh. Maaga lang ako napasma pero bata pa ako. Hindi ko naabutan si Mon Tulfo. Yan, Erwin, Rapi, tsaka Ben Tulfo. Yan, isa sa mga iniidolo ko. Kaso wala eh. Sablay na sila ngayon.
Kaya Senator Erwin Tulfo, sa susunod, siguro ang maganda mong gawin, iwasan mo uminom ng maraming ng mamahaling mga alak para yung utak mo, yung ugat sa utak mo mag-function at maalala mo yung mga sinabi mo noon at mukhang para ka na rin si para ka na din si Ngagba. Para ka na rin si Ngagba na kapag sinabi ngayon, bukas makakalimutan na. So yung mga banateros, dito naman tayo mapunta doon sa nangyaring Suna. Sa nangyaring Sona ni Marcos Jr. kamakailan lang. Hindi ko na matandang ito mo, bilis ko agad makalimutan. Walang winta eh. So pag-usapan natin itong Sona ni Marcos Jr. na sobrang nawindang ang taong bayan dahil pati yung achievement ng iba, inako niya. Biruin mo pati yung pag-champion nung nakalimutan ko pangalan ng tao na yon, yung babae. Sa tennis ba yon, no? Pati yung pag-champion ng babaeng yon sa larangan ng sports, inako ni BBM. Alam niyo, minsan stress na rin ako dito sa kumpare ko na to eh. Hindi ko malaman kung ano talaga sinisinghot nito. Hindi mo alam kung ginagawa niyang candy yung katul. Alaklan tiwang naman. Pati pa naman yung championship nung tao na yun. Oy, shoutout sa NBA Shoutout sa NBA. Kung sino magsa-champion sa NBA at sa PBA sa taon na to, sa mga taon na naging presidente si Marcos at nagkataon na nag-champion kayo, kaya kayo nag-champion is dahil sa sa pamamagitan yan ng administrasyong Marcos, ha? So maraming kabulastugan na mga sinabi doon ni Marcos Jr. Nandyan nga yung 20 pesos per kilo ng bigas, yung sa Meralco at yung Pat Silica. So isa yan sa mga pag-uusapan natin. Unang-una doon po sa 20 pesos per kilo ng bigas. Pag-usapan natin yan. Sobrang pangbubudol yan. Alam nyo kung bakit. Biruin nyo mga banateros, ha. Ang administrasyong Marcos ay hindi naman naglalabas yan ng sarili nilang pera. Pera pa rin natin yan. So halimbawa, yung 20 pesos per kilo ng bigas, saan ba nila kinukuha yun? Siyempre, ang pinangbibili nila doon ay pera ng taong bayan. Tapos dito na nga papasok yung pambubudol. Biruin mo, bumili sila ng bigas na ibebenta nila sa atin sa halagang 20 pesos per kilo. Tapos hindi nyo ba naiisip na pera natin ang ipinangbili doon sa bigas na yon? Tapos bibilhin natin. So sa madaling salita, para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Okay sana yung 20 pesos per kilo na bigas na yan kung ipamimigay na lang. 'Di ba? Ipamigay na lang sa mga katulad niyan, sa mga kababayan natin na nasa lansangan, mga kababayan natin na walang maayos na mga trabaho, walang alam mo yun, talagang nasa laylayan. Ipamigay na lang. Kasi alam nyo, sa totoo lang, sa mahal ng bilihin ngayon sa Pilipinas, yung 20 pesos per kilo ng bigas na yan, sobrang laking halaga na yan sa mga kababayan natin. Ito pa pinakamalupit dyan, mga banateros. Saan kayang lugar na merong 20 pesos per kilo ng bigas? Kasi alam nyo, dito sa amin, lagi akong naghahanap ng 20 pesos per kilo ng bigas kasi kung hindi nyo po sa mga bagong subscribers ko dyan, sa mga bagong followers ni Jay Guevara Pogi, uy ang dami na naman mambabash dyan. Sa mga bagong subscriber natin dyan, ako po ay nagsimula sa vlogging at nag-start po ako sa pagbablog bilang isang content creator. Ako po ay nagsimula sa content na charity na namimigay po ako ng bigas at sa kabutihang palad ay meron na rin po akong mga pabahay project at mga negosyo project. Pero ngayon ay hindi ko na binablog at hindi ko na pinapakita sa inyo kundi pinangsasarili ko na lang at tumutulong pa rin ako. Kaya naghahanap ako ng 20 pesos per kilo ng bigas kahit papaano, halimbawa sa mga kababayan natin na masalanta ng baha, masalanta ng sunog, huwag naman sana mangyari. Yan yung mga kadalasan na binibigyan ko ng tulong. Yung mga talagang mga kababayan natin na talagang kailangan ng tulong. No? So sa panahon ngayon, alam natin na sandamakmak na mga lugar, barangay sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang nasasalanta ng baha at ng sunog. So kadalasan yun yung mga tinutulungan ko.
So ngayon, kaya ako napapatanong kung saang lugar ang merong 20 pesos per kilo na bigas para makabili ako at ipangtulong ko na lang sa mga kababayan natin. Pero minsan nakaka-proud din sa sarili mga banateros. Alam nyo kung bakit. Biruin nyo ako, ordinaryong Pilipino na kumukuha ng sahod or kumikita sa maliit na sahod dito sa YouTube para ipangtulong ko sa kapwa ko. O hindi ko to sinusumbat ha. Pero ang administrasyon ay bumibili ng bigas, bumaangkat ng bigas sa pera natin, tapos ibibenta sa atin. So sobrang pambubudol, sobrang katarantaduhan yung ganyang mindset na yan. Ang masaklap pa dyan, may mga bali-balita na nabibili ang bigas na yan sa halagang mas mataas sa 20 pesos per kilo ng bigas. So ibig sabihin, gumagastos ang gobyerno sa walang kaayusan na sistema. Biruin nyo, halimbawa, yung per kilo na bigas na ibinibenta nila per 20 pesos, mabibili nila yan sa halaga na 30, 40 dahil wala naman talagang murang bigas na ngayon. So biruin nyo yun. So pera natin ang ginagamit sa pangbili niyan, tapos binibili natin, tapos over pa yung ginagastos dyan. So useless talaga. Tapos ginawang achievement pa ng Administrasyong Marcos sa kanyang SUNA. Kaya hindi ko rin masisisi yung ibang mga hindi ko masisisi yung ibang netizen kung bakit tawang-tawa sila sa nangyaring SONA. No, kung worst president na nga si Marcos Jr. sa kasaysayan ng Pilipinas, siya din ang nagtalaga ng pinaka-worst SONA ever in the history of the Philippines sa pagiging presidente. Wala talagang kwenta, tas may yung Paxilica. Alam niyo yung Paxilica na yun, sobrang delikado niyan. Maraming mga lugar na natayuan na or maraming mga may mga bansa na natayuan diyan sa Paxilica na natayuan ng Paxilica na yan. Ulitin ko nasa 400 plus na kasing laki ng Araneta Coliseum ang lawak ng tatayuan ng Paxilica na yan. At yan ay kukonsumo ng sandamakmak na tubig para ma-maintain yung cool down or pagiging malamig ng mga makina dyan sa Paxilica na yan. So maapektuhan talaga yung tubig natin na kinukonsumo natin dito sa bansang Pilipinas. Kaya ako tutol ako dyan, hindi porket anti-Marcos ako, hindi ho ganon. Kung makakatulong naman kasi ng maganda yan, bakit hindi? Kung makakatulong ng maganda yan, bakit sa ibang bansa tutol din sila dyan? Tapos may nabalitaan pa ako, may isang bansa na binomba ng, kung di ako nagkakamali, ng Russia or ng kalaban ng Amerika dahil may tuturing nga daw na EDCA site din yan. So talagang useless yung Paxilica na yan. Sabi nga ni BP Sara, Paxilica. At ito pa pinakamalupit, yung about dun sa sa Meralco. Oo, isa pang pambubudol yun. Ha? Biruin mo kung titignan nyo, kunin nyo yung mga resibo nyo sa Meralco dyan, kunin nyo, i-explain ko ng medyo kapiranggot na maayos. Hindi, ganito yan. Biruin mo yung tatanggalin nilang dyan sa Meralco na yan, sobrang useless. Hindi talaga maituturing na makakabawa sa gastusin natin yan dahil kapiranggot lang yung tatanggalin nila. Kung sa percent parang 6% lang or wala pa nga ang may di-discount na tatanggalin ng Administrasyong Marcos dyan sa issue ng Meralco. Ang sabi ni Marcos Jr., tatanggalin niya daw yung system charges dyan sa nangyayaring issue sa Meralco. Ako, nagbibil ako ng halos 8,000 to 10,000. Ang gamit ko, isang aircon, isang rep. Medyo okay na rin yung kaysa dun sa iba na grabe talaga. Alam mo, ganito kasi dapat ang gawin mo dyan, Marcos Jr. Depende na lang kung hindi mo kasabwat ang Meralco. Yung other charges dapat ang unang-una mong tanggalin. Kasi nagtataka ang taong bayan na bakit may mga ganyan, hindi naman namin kinukonsumo yan. Pero nga ako meron nga ako napanood na isang video na kung saan ay ang kanyang paggamit ng kuryente, kasi parang dumalaw lang siya doon sa bahay na yon, parang isang oras lang ata or ilang oras lang siya nanatili doon. Pero umabot ng 600 pesos agad yung babayaran niya. At makikita doon sa resibo na yon, 26 pesos per
per kilowatts ba or kilowatt ba ang tawag doon. Ngayon nagtataka siya kung 26 pesos per kilowatt. Bakit umabot ng 600 pesos ang kanyang bill? So ibig sabihin sa bawat so 2 kilowatt yun, so 600. Bawat 1 kilo 300 plus. So grabe, 'di ba? Kaya dapat ang unang tinatanggal diyan ni Marcos Jr. at unang inaaksyonan diyan sa Meralco na yan yung mga charges na hindi naman natin kinukonsumo at nagtataka nga tayo bakit sa atin charge yan. Yan dapat yung hindi yung system loss ulul. Loss mo. At para matuwa ang taong bayan sa'yo, Marcos Jr., ang gawin mo ay wag hadlangan ng Meralco or wag hadlangan ng administrasyon mo, ikaw mismo. Wag hadlangan yung mga nagpapakabit ng mga solar panel, mga solar system. Huwag mo silang hadlangan, huwag nyo silang hadlangan. At yun dapat ang unang tinutuunan ng gobyerno na paano mabibigyan ng mga solar panel ang bawat Pilipino. So, wala kami ng pakialam dyan sa Meralco na yan. Alam naman na namin na budol din talaga yan. O ayan binigyan na kita ng advice kung anong gagawin mo para sa last zona mo, sabihin mo na. Kaso wala nang wala nang kwenta yun kasi lasona mo na lang. Depende kung itutuloy mo talaga yung CONAS. So mapunta naman tayo dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte versus anti-Duterte. Hanggang ngayon po nakakailang hearing na at syempre gumagastos tayo dyan 25 million per hearing dyan sa impeachment na yan, talagang hindi makabuga-buga at hindi makabawi-bawi ang mga anti-Duterte dito sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon nangangamote pa rin sila, ginamit pa nila si Saba. Ayun yung witness kasi may nakita daw bag, bulto-bulto daw na bag. Tapos nakita pa natin doon si Saba Queen, si Dilima. Ang ginagawa mo dyan, kriminal yan At alam niyo totoosin lang, itong mga anti-Duterte, ang hilig sa mga witness na mga kriminal. Bakit ganyan talaga yung trip nyo? Puro kriminal yung kinukuha nyo. Sila Madriaga, sila yung mga preso na ginamit sa kay Pangulong Duterte na binabayaran daw sila kapag nakakapatay daw sila ng mga adik. So halos lahat puro kriminal. Tapos ngayon yung mga isa sa mga umaano diyan sa mga Duterte, si Dilima, si Franz Castro, yung mga makakaliwa. So, puro halos lahat na lang. Paano kayo papaniwalaan ng taong bayan? Halos lahat ng mga kinukuha nyong witness ay puro kriminal. Pero palakpakan natin ang defense team ni Vice President Sara Duterte kasi ang gagaling. Talagang kahit si NBI Director Melvin Matibag ay talagang natibag at kinabahan. Grabe habang alam nyo hanggang ngayon sariwa pa rin sa akin yung reaksyon, facial reaction at yung kaba na dinanas ni Matibag doon sa impeachment trial. Talagang alam yun, talagang nakakahiya siya. Biruin mo magiging witness ka, wala ka naman pala talagang alam. Tapos magiging witness ka, tapos yung alam nyo, nagyabang lang siya dun Tapos susunod, kung gusto mo lang din naman pala magyabang, may social media naman dyan, di dyan ka na lang magyabang, wag na doon. Akala namin kung anong pasabog, kung anong lakas. Kasi sabi ni Luistro, sobrang lakas daw ng mga hinahawakan ng mga witness. Sobrang lakas. Tapos yung tinatanong lang siya about doon sa batas, hindi niya masagot, diba? Sabi niya, are you refreshing me? So talagang wala talagang binatbat itong mga anti-Duterte sa defense team ni VP Sara Duterte. Talagang nangangamote at kung ano-ano na nga lang yung mga pinagsasabi, kung ano-ano na lang yung mga nire-reveal para lang may masabi lang na sila ang witness laban kay Vice President Sara Duterte. Wala. Ganun talaga. Alam nyo, habang ginaganyan nyo mga Duterte, mas lalong tinitriple, doble, quadruple ang pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Kaya sa amin, nitototosin yung ginagawa nyong paninira, hindi na big deal sa amin yan. Normal na lang sa amin yan dahil alam namin kung ano talaga ang tunay na pagkatao ng mga Duterte. At ito mga banateros, pag-usapan na rin natin itong mapatungkol kay Pangulong Duterte kung makakauwi nga ba siya o hindi.
Kamakailan lang po, isa din po ako sa mga nag-post at hindi ko itatago yan, hindi ko pinagsisihan yon dahil alam ko naman na talagang gusto ng lahat na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa bansang Pilipinas. So nakapag-post tayo na etong si Pangulong Duterte ay makakauwi na ng bansang Pilipinas dahil nga doon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na parang sumisimbolo or parang may meaning na malapit nang lumabas si Pangulong Duterte. So nga medyo na tayo doon, medyo na misunderstand natin yung mga sinabi ni BP Sara, pero hindi pa rin po tayo nawawalan ng pag-asa na makakauwi ng bansang Pilipinas si Pangulong Duterte. Pero alam naman na din natin, tanggap na rin naman din natin na hanggat si Marcos Jr. ang presidente ng bansang Pilipinas ay talagang medyo 50-50 na talaga na makauwi si Pangulong Duterte. So speaking of Pangulong Duterte, may isa na naman pong vlogger, ayun yun po yung tinatawag na bayot ng Canada. Yung bayot ng Canada nagpapalaganap po ng ka-fake newsan na naman ngayon. So tutusin, hindi ko naman dapat ng patulan to dahil nga bayot ng Canada. Medyo lang kasi kapag kayo ang gumagawa ng ganyan at kapag nategi kayo tapos pinagtawanan namin, nagagalit kayo. Pero humihiling kayo na mamatay na si Pangulong Duterte, okay para sa inyo, okay lang yon. So ngayon sinasabi niya na etong si Pangulong Duterte daw ay nakomatos, hindi na daw makagalaw, hindi na daw gumagalaw. May mga ganun siyang mga vlog ngayon. Alam niyo etong si Bayot ng Canada, medyo malabo na rin talagang makauwi ng bansang Pilipinas ayon sa mga bali-balita ko, kasi isa din to sa mga talagang bumabastos ng gusto sa iba't ibang relihiyon, kagaya na lang ng KOJC, kagaya na lang na Iglesia ni Cristo, pinagmumura niya, tinawag niyang bakla or kung ano-ano yung pinagsasabi niya kay Manalo at kay Pastor Apollo Kibuloy. So alam ko marami ng galit din dito at may mga kaso na rin nakakaharapin itong vlogger na to, kaya antay-antay na lang natin at shoutout na rin po doon sa kakasuhan. Yung baklang hukluban dyan, waiting ka na lang, malapit na yan, don't worry. So grabe yung ka-fake news na ginagawa nila kay Pangulong Duterte. So yun, mabalik tayo doon kung makakauwi ba o hindi. Siguro sa tingin ko ngayon ay hindi pa talaga makakauwi si Pangulong Duterte at medyo masakit man, pero kailangan din nating tanggapin dahil alam naman na natin ang katotohanan na hanggat nandiyan si Marcos Jr. sa posisyon ay hindi makakauwi si Pangulong Duterte. At total, napag-usapan na rin natin yun na about kay Marcos Jr. na hanggat nandiyan sa posisyon ay hindi makakalabas si Pangulong Duterte. Siyempre, nandiyan na rin po sila Pastor Apollo Kibuloy, Marcoleta, Jingo Estrada at Senator Bato de la Rosa. Hanggat si Marcos Jr. ang presidente, malabo pong makalabas etong sila Pastor, sila Marcoleta, sila Jingoy at sa pagtatago po ni Senator Bato de la Rosa. Dahil alam naman natin lahat ng bumabatikos kay Marcos Jr. o lahat ng nagbubulgar ng kademonyohan ng Administrasyong Marcos ay ginigipit, pinapahirapan at ikinukulong. Kagaya na lang yan, pinaka number 1 na unang naglabas ng katotohanan, unang nag-reveal ng talagang kademonyohan ng Administrasyong Marcos ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy, na ngayon ay nakakulong at nahihirapan sa kanyang kalagayan ngayon, sa kulungan, mabaho, masikip, mainit. So ganyan po ang kalagayan ni Pastor ngayon at talagang aminado kahit kami na talagang hindi pa talaga makakalabas si Pastor Apollo Kibuloy hanggat si Marcos Jr. pa rin ang presidente ng bansang Pilipinas. At ganun din kay Marcoleta, kay Jingoy, kay Senator Bato de la Rosa at yung iba pang mga senador na planong ikulong ng Administrasyong Marcos. Lahat yan, hindi yan makakalaya
kung si Marcos Jr. pa rin ang presidente ng bansang Pilipinas. Eh ngayon, 'di ba, si Alan Peter Cayetano naman, si Senator Alan Peter Cayetano naman ang tawag dito, ang ginigipit at binagbibintangan na may mga ghost project, may mga pagnanakaw daw na ginawa. Ayon kay at may ebidensya pa si Pinky Lacson. At dahil nandito na rin tayo dito sa topic na to, pag-usapan na rin natin 'yan. Ako, lihitin mo akong tiga-Taguig. Although, nung unang mga panahon, talagang nagbabaha dito sa amin. Grabe talaga dito magbaha. Hindi pa panahon ng mga Cayetano nun. So, hindi ko na rin babanggitin kung ano yung mga unang nakaupo dito sa amin. Pero, nung sumampa ang Cayetano at nakailang ulit na rin sila sa pagiging mayor or pagiging leader ng aming lugar dito sa Taguig, ay umayos, gumanda, at nabawasan at nawala, no? Ulitin ko nabawasan at hanggang sa nawala. Hindi naman totaling pagkaupo ng Cayetano na wash out talaga agad ang problema ng Taguig. Hindi naman ho ganun. Hindi naman sila si Superman. Pero talaga na wala, kung ultimong kami na tiga rito, wala ho kaming masasabi sa mga Cayetano. Yung ghost project na ibinibintang nila, 'di ba? Pinuntahan naman na ni Cayetano at wala naman siya nakita. At talagang wala naman. Una-una, kung may ghost project dito at kung may diferensya, may pagnanakaw na nangyayari dito sa Taguig, mapatungkol sa mga flood control, sobrang lubog na kami. Bakit? Bakit ko sinabi na kung talagang totoo yon ay lubog na kami? Biruin nyo mga banateros, mga kabiyaya. Ang lapit lang namin sa Laguna Bay. Tag-ulan ngayon. Bagyuhan ngayon. Kung may proyekto, kung may ghost project, kung may mga flood control na hindi maayos, sira-sira, at kung walang flood control dito sa amin, kung may mga diferensya, depekto, or ghost project ang flood control dito sa amin, nakalubog na kami. Ang lapit-lapit lang ng Laguna Bay sa amin. Ang lapit-lapit lang ng Laguna Bay sa amin. At napakababa lang nitong lugar na to. Sa totoo lang, nung panahon na hindi pa ang mga Cayetano ang mayor dito sa amin, ay kami talaga ang number 1 na dumadanas ng baha nun. Dahil mas nauna pa yung taas ng kalsada kaysa doon sa taas ng kinakatayuan ng bahay namin. Alam ng mga kamag-anak ko yan at kaya hindi ko yan maitatanggi. So grabe nun, konting ulan lang, baha na agad sa amin kasi nga ang bilis umapaw ng mga drainage, ang bilis umapaw ng mga ilog. Kasi nga una-una yung basura, yung pero dito ngayon mga banateros, yung flood control ho dito sa amin maayos. So totoosin nga lang, nagkaroon ng mga court, mga additional court. Dahil dyan sa mga flood control na yan na ipinatayo dito, nagkaroon kami ng tambayan, nagkaroon kami ng galaan, ng alam mo yun, mas lumawak, umayos ang lugar ng Taguig simula nung mga Cayetano na ang naging leader dito. Ito ang pinakatanong. Bakit may ebidensyang hawak si Senator Ping Lacson ay hindi naman yan tiga Taguig? Ano yan, Lacson? Ikaw may alam na may ghost project dito? Tapos kaming mga tiga dito na lihitimong tiga rito, dito kami pinanganak. Hindi namin alam. O sadyang hindi mo na talaga kaya. Hindi mo na talaga kayang rebatan si Senator Alan Peter Cayetano, asar na asar ka na, gusto mo na siyang sabunutan. Gusto mo na siyang sabunutan dahil nga hindi mo kaya yung mga pinagsasabi niya, yung mga sinasabi niya, hindi mo kaya rebatan dahil talagang totoo at nasusupalpal kang hinayupak ka. Kaya ngayon ay gumagawa ka ng issue at nagsumbong ka pa sa isa sa mga garapata ni Marcos Jr. na walang iba kundi si Ombudsman Boying Remulla na may mga ebidensya kang hawak. Tangina, ang lupit ngayon, no? Biruin mo, hindi sila tiga Taguig, pero may alam sila na may ghost project dito. Kami na tiga rito, wala kaming alam na may ghost project dito. Ang lupit mo din talaga. Iba talaga pag chismosa ka, no? Pag juding ka, no? Kapag bayot ka, marami kang
Hindi ko naman nilalahat ng mga kabaklaan dyan. No? Pero alam nyo yung pagiging bakla kasi kadalasan may pagiging chismosa yan. No? Chismoso. So ganyan si Lacson eh. Tapos may ebidensya daw siyang hawak. Binigay niya na daw kay Ombudsman Boying Remulla. Eh kung sa totoo nga lang, kung ebidensya lang ang usapan, di hamak na mas marami sa'yo. Kaya nga ayaw mong pag-usapan dati ang flood control scam dahil isa ka sa mga nakinabang dyan. Eh, yung issue nga dati na 50 million about sa'yo, hindi mo na kukwento yon, hindi mo na sasagot. Yun ba ay totoo? 'Di ba? So hindi rin inimbestigahan ni Marcos Jr. yun kasi nga isa ka din sa mga puppet niya. Tapos ngayon may ipapakita kang ebidensya laban kay Senator Alan Peter Cayetano na may ghost project dito sa Taguig. Ulul! Itong bayutan na to, pagbakla talaga. Ay nako, ano talaga salot eh. So pag-usapan na rin natin itong awayan ni Attorney Claire Castro. Ay hindi pala, mali pala. Kukumplituhin natin kasi baka magalit. Yusek Palas Yusek Claire Castro. At syempre, ang awayan nila ni Senator Amy Marcos na ate ng kanyang bossing na si Bongbong Marcos about dito sa ICC. Oo, na mayroon daw impacta. Yung dalawang impacta ng Pilipinas nag-away eh. Sorry po sa totoo lang po wala po akong kinakampihan dito. Ayaw ko kay Amy Marcos. Mas lalong ayaw ko kay Auntie Claire. Ayaw ko kay Amy Marcos dahil Marcos siya, kapatid siya ni Bongbong Marcos at ayaw ko siya maging vice president, ayaw ko siya makasampa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno dahil Marcos siya. Ayaw ko kay Auntie Claire dahil fake news siya, garapata siya, puppet siya ni Marcos Jr. So wala tayong kakampihan. Pero dito sa mga kanilang awayan, itong dalawang to, unang-una Auntie Claire, may point doon si Amy Marcos. Ngayon, ba't ka nasasaktan? Eh siguro dahil nasapawang ka ba sa pagiging impacta mo? Eh ganito na lang Auntie Claire, Amy Marcos. Magsagawa kayo ng sa tutusin lang, siguro mas maganda para matapos na yung diskusyonan yung dalawa. Magdebate kayo. Promise maganda yan. Magdebate kayo. Kung sino ba talaga nagsasabi sa inyo ng totoo. Kasi yung ibang mga Pilipino wala naman din tiwala kay Amy Marcos. Eh, mas lalo na kay Auntie Claire. Eh sa tutusin lang, natuwa lang ako kay Auntie Claire nung nireveal niya na addict talaga yung kapatid niya. Yun lang. Pagtapos nun, wala na. Anak ng timang tong dalawa na to. Nag-ano kayo kung sino yung impacta. May impacta daw doon. May impacta. Puta, pare-parehas lang ngayong dalawa. So pag-usapan na nga rin po natin itong 18 Brave Marine at kay Attorney Baligod na maaring bukas, mamaya o sa mga susunod na araw ay aarestuhin na ho sila. Ito po yung mga bali-balitang nababasa natin sa social media na aarestuhin na nga daw itong 18 Brave Marine at iba pa. At yung mga, syempre, may mga nadagdag na bagong member nila. At dito sa kanilang matuturing na guide, itong si Attorney Baligod. So grabe, no? Piruin mo mas makukuha na namang makulong etong 18 Brave Marine, Attorney Baligod, bago kay Martin Romualdez at sa iba pang mga congressman nakawatan sa gobyerno. Grabe, ang tindi talaga, no? Anak ng timang, kung sino talaga yung lumalaban, nagre-reveal ng katotohanan, kung sino yung mga talagang lumalaban sa korupsyon, nagsasabi ng totoo na yang ganito, yang ganyan, ng mga nakinabang sa pera ng taong bayan, sila pa ang kinukulong. Kagaya na lang nila Pastor, yan, si Pastor Apollo Kibuloy, na hinahalad, talagang nilalahad niya yung kawalangyaan na pwedeng gawin, mangyayari at ginagawa na ni Marcos Jr. Kung tingnan nyo, siya yung unang talagang pinaginitan at dinamay pa ang relihiyon na kay OJC, binaboy, winalang niya, dinumihan. Diba? So ang tindi, sobrang demonyo talaga. Talagang demonyo talaga itong administrasyong Marcos na to. So yung mga barateros, kayo, anong may kukomento nyo dyan sa pag-aresto sa 18 Brave Marine at kay Attorney Baligod? Ano daw dyan? Pwedeng mamaya, bukas, or sa susunod na mga araw ay dadamputin na sila. At mapunta na nga tayo doon sa last part. Yung mapatungkol kay Ngagba, kay Tamba, at kay Boss B na muntik magpang-abot. Sa mga nakapanood na doon sa Facebook ko,
sa Facebook page ko na JG Banateros at sa akin TikTok account na J Guevara, ay naikwento ko ng konti yung about dito sa isyong ito. Kasi kamakailan lang, 'di ba, nasabi ni Marcos Jr. na kakasuhan niya ng patong na kaso itong si Martin Romualdez mapatungkol sa nakawan sa flood control scam. So doon nabanggit niya rin na masakit nga daw sa part niya dahil syempre kamag-anak niya si Romualdez at alam din ng taong bayan na ito ay scripted lamang. At dahil nga doon sa pagiging scripted itong pinalabas ni Marcos kamakailan lang sa kanyang SONA, nakakasuhan niya ang kanyang pinsan, ay may nangyaring ngang hindi pagkakasunduan. Di umano. Ang gusto kasi ni Marcos Jr. ay ipakita sa taong bayan na ikulong etong si Romualdez na kahit ito ay peki lamang. Parang ganito, halimbawa, sinampa ng patong-patong na kaso, may warrant of arrest, dinala sa presinto, may nagshot, pagtapos magshot, ikinulong, pinicturan, binidyohan, pagtapos nun, umuwi na. Yun yung gusto na gawin ni Marcos Jr. daw, allegedly, di umano. Paulit-ulit na yan, baka hindi nyo pa maintindihan. Kaso hindi nagustuhan ni Martin or ni Tamba yung kagustuhan ni Ngagba. Kaya sila ay nagtalo at muntik nang magka-pungpungan. Maganda sana kung naghigupan na lang kayong dalawa. Kasi ang gusto ni Martin Romualdez ay palabasin, nakakasuhan siya ng patong-patong at bibigyan siya ng warrant of arrest pero nasa ibang bansa na siya. So madaling salita ay papalabasin lang sa taong bayan na tatadda rin siya ng kaso pero wala na talaga siya dito sa Pilipinas. Kung matatandaan nyo, binabalita nung nakaraan na tumatakas-takas daw si Martin Romualdez, gusto daw lumipad pa ibang bansa, yun na scripted na. So yan ang gusto ni Tamba, nakakasuhan siya, sige okay lang nakasuhan para palabasin sa taong bayan na walang kinikilingan si Ngagba. At dyan nga sila nagtalo. Hindi natuwa or hindi sila natuwang dalawa. Ayaw ni Marcos sa kagustuhan ni Tamba, ayaw ni Tamba sa kagustuhan ni Ngagba. Ganda ng mga pangalan nila, no? Tugmang-tugma. Ngagba, Tamba, Boss B. Ayos, pang addict talaga. Dahil nga dyan sa hindi pagkakasunduan ng dalawang panig na yan, ay gumit na si Boss B. Alam nyo si Boss B kasi ay talagang nasa gitnaan ni Ngagba at ni Tamba. Diretso na natin sa gitnaan ni Marcos at ni Romualdez. Nasa gitnaan lagi si Boss B. Sobrang lapit ng loob, sobrang lapit ni Boss B dyan sa dalawang na yan. Kaya nung nakita niyang nagpapang-abot or magpapang-abot na si Tamba at si Ngagba ay gumit na itong si Boss B. Kaso sa hindi may paliwanag na dahilan mga banateros mga kabiyaya ay itong si Boss B ay napikon kay Tamba at plano itong suntukin. Eh syempre to the rescue naman dyan si Ma'am Shitars. Oo, sabi niya kasi ding ang bato. Kaso pudpud yung naibigay. Ayun. Hindi nilunok, hinigop na lang. So yun yung mga bali-balita. Hindi ko lang alam kung ito ay totoo, pero may posibilidad. Ang punto kasi dito ay may kita natin doon sa kagustuhan ni Marcos Jr. at sa kagustuhan ni Tamba na pwede talaga din mangyari. Kasi ngayon, 'di ba? Marami nagsasabi na scripted tong mga ginagawa nila ngayon, yung pagpapakaso at pagpapakulong kay Martin Romualdez. Ngayon, pwedeng mangyari yung kagustuhan ni Marcos Jr. na ipapakulong si Romualdez, pasampahan ng patong-patong na kaso, bibigyan ng warrant of arrest, ipapakita sa taong bayan sa mainstream media, sa social media na nakakulong si Marcos, si Romualdez na kahit pangsamantala lang. Yun ay isang palabas lang talaga. Kaya nga sabi ko dito, ayos ganyan pala talaga yung plano niya. Okay. Sa totoosin lang, alam na natin yun dahil umpisa pa lang, 'di ba? Alam na natin yung drama eh. Alam mo yung drama talaga eh, no? Oo, pero intindi Boss B, ba't hindi mo pa kasi sinapak? Okay lang, sa totoo, sobrang saya namin. Kung halimbawang totoo man itong balitang to na kayo mismo ay magtutuklawan na o magsasaksakan pa talikod, goods na goods. Ha? Okay no, ngayon, magpatayang kayo. Wala kaming pakialam. Mas pabor pa ang taong bayan dyan na magkaganyan kayo lahat. Tapos ang masaklap nito, no? Halimbawa lang halimbawa.
Alam nyo, minsan napapaginipan ko rin to eh. Oo, napapaginipan ko to lalo pag patay yung aircon kasi init eh. Na itong si Romualdez ay sobrang pikon na kay Marcos at si Romualdez na daw ang nagpa-boom-boom kay Marcos Jr. Panaginip lang naman to. Wala naman to katotohanan. Dahil nga parang lumalabas na gagawin talaga siyang pain ng kanyang nasnip, ng kanyang pinsan para lang magmukha siyang malakas at mabuting presidente ng bansang Pilipinas. So kung magkataon man na magkatotoo to, di good luck. Go kami dyan. Punta lang sasabihin ng mga basher. Di naman mga DDS gusto talaga lagi patayan. Hindi naman sa ganon. Pero kung sila lang din magpatayan, go. So yung mga balateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad, saan man panig ng mundo. Mag-ingat po kayo dyan palagi. Sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara at sa lahat ng Banateros Brothers na pinamumunuan ni Banat Bay. At syempre sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aming lahat ng Banateros, SMNI, DCR 1026, kay Pastor, sa pamilyang Duterte, at syempre sa aking YouTube channel na rin na Jay Guevara TV. So yon, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.